Mga kababayan nating seniors, kung kayo ay 60 o 65 pataas at natatanggap na ang inyong SSS o GSIS pensyon, makinig kayo ng mabuti sa mga sasabihin ko dahil pwede ninyong mawala ang inyong pensyon at hindi ko gustong mangyari iyon sa inyo. Alam ko, ilang taon kayong nagtrabaho, ilang dekada kayong nag-ambag sa gobyerno, at ngayong retirement age nyo na, umaasa kayo sa buwanang pensyon na yan para sa gamot, bigas, kuryente, at pang-araw-araw na gastusin. Pero alam nyo ba na may mga kondisyon na pwedeng maging dahilan para masuspend or totally makancel ang inyong pensyon kahit na qualified naman kayo at matagal nang nakatanggap? Totoo yan? At nangyayari yan sa maraming Pilipino seniors ngayong taon. Kaya pakinggan nyo ako hanggang dulo dahil may mga detalye dito na baka hindi kayo aware at baka kayo mismo ay kasama doon sa pwedeng maapektuhan. Hindi ko kayo tinatakot, gusto ko lang kayong i-aware para maiwasan natin ang sakit ng ulo at kawalan ng pera sa mga panahong kailangan natin talaga. Ang mga susunod kong sasabihin ay base sa batas, sa mga recent na announcement ng SSS at GSIS at sa mga totoong nangyari na sa iba nating kababayan. Kaya wag ninyong baliwalain ito. Una sa lahat, let me be very clear. Ang SSS at GSIS pension na qualified kayo ay lifetime benefit. Ibig sabihin, hanggang kamatayan, dapat makakuha kayo ng buwanang pensyon. Pero mayroon talagang mga kondisyon at mga reglamento na kung hindi ninyo susundin, pwedeng masuspend o makancel ang inyong pension payments. At yung mga kondisyong yan, hindi lahat alam ng mga senior pensioners. Kaya ngayon, tutulungan ko kayong maintindihan kung ano-ano ang mga red flags, kung ano ang dapat ninyong gawin, at kung paano natin maiiwasan ang pagkawala ng pensyon na pinaghirapan natin. Ang number 1 na dahilan kung bakit nasususpend ang pensyon ng mga seniors ay dahil sa hindi pagsunod sa ACOP program o ang Annual Confirmation of Pensioners. Ito ay requirement na ginawa ng SSS para ma-verify na buhay pa kayo at entitled pa rin kayo sa benefits. Kapag hindi kayo nag-comply sa ACOP, automatic na masususpend ang inyong pension 1 month after ng birth month ninyo. Halimbawa, Enero ang birthday ninyo at hindi kayo nag-submit ng ACOP form, by February, wala na kayong makukuhang pension. At kung 2 taon kayong hindi nag-comply, automatic na kansela na ang inyong pension at kailangan ninyong mag-apply ulit from scratch na matagal ang proseso. Kaya ito ay sobrang importante. Ang ASOP ay required lalo na sa mga seniors na nasa abroad, 80 years old, pataas, o may special circumstances. Pero kahit below 80 kayo at nandito sa Pilipinas, pwede kayong i-require ng SSS na mag-comply depende sa assessment nila. Kaya lagi ninyong i-check ang SSS account ninyo online sa My SSS portal or pumunta sa SSS branch para malaman kung kailangan ninyo ng ACOP or hindi. Meron ding mga pensioners na tatanggap ng text or email notification from SSS, kaya huwag ninyong i-ignore ang mga yan. Pangalawa, ang re-employment ay isa pang major reason kung bakit nasususpend ang pension ninyo. Alam ninyo ba na kung kayo ay below 65 years old at nag-retire kayo ng 60, tapos nagtrabaho ulit kayo or nag-resume ng self-employment, masususpend ang inyong SSS retirement pension? Totoo yan. Ang batas, Republic Act 11199, ay nagsasabi na kung kayo ay nag-avail ng optional retirement at 60 years old pero nagtrabaho ulit kayo bago kayo mag-65, ang pension ninyo ay isususpend habang employed kayo. Kailangan ninyong i-inform ang SSS na may trabaho na kayo ulit at yung employer ninyo ay kailangan mag-remit ulit ng contributions para sa inyo. Kapag umabot na kayo ng 65 o tumitigil na kayo sa work, dun lang babalik ang pensyon. Maraming seniors ang hindi alam ito, kaya nagtatrabaho pa rin sila ng part-time o nagnegosyo, tapos tuloy pa rin ang pensyon. Pero pag nahuli kayo ng SSS na may income kayo from employment or self-employment at hindi ninyo na-report, pwedeng isuspend ang pension ninyo at pwede pa kayong habulin ng SSS para ibalik ang mga overpayment. Ang GSIS naman, depende sa nature ng re-employment ninyo sa government, pwede ring ma-adjust or masuspend ang pension, lalo na kung balik kayo sa government position. Kaya ang safe move, laging i-inform ang SSS or GSIS kung nagbalik kayo sa trabaho.
Pangatlo, ang fraud at misrepresentation. Ito ay sobrang serious. Kung nahuli kayo na may ginawang fraud o misrepresentation sa inyong application o sa mga documents na sinubmit ninyo, hindi lang masususpend ang pensyon, pwede pa itong ma-cancel completely at pwede kayong sampahan ng criminal case. Halimbawa, nag-submit kayo ng fake documents para makaangat ang pension amount ninyo or nagsinungaling kayo sa civil status o sa dependents para makakuha ng additional benefits. Kapag na-discover ito ng SSS o GSIS, hindi lang ibabalik ang lahat ng overpayments, pwede pa kayong makulong at magbayad ng malaking multa. Kaya huwag ninyong tangkaing dayain ang sistema. Ang SSS at GSIS, lalo na ngayong 2025, ay may mas mataas na technology at mas strict ang validation. May Special Investigation Department ang SSS at pag may suspicion sila na may fraud, talagang iiimbestigahan kayo. Kaya ang honest lang, para walang problema. Pang-apat, ang non-compliance sa updated documentation requirements. Starting May 1, 2025, ang parehong SSS at GSIS ay nag-require ng updated personal and financial records from pensioners. Kailangan ninyong mag-submit ng valid government-issued ID, latest proof of address, banking information, at iba pang documents before May 31, 2025. Kung hindi kayo makaka-comply sa deadline na ito, pwedeng ma-delay, ma-suspend, o ma-cancel ang inyong pension payments. Ang purpose ng requirements na ito ay para ma-verify ang identity ninyo, para ma-protect ang legitimate beneficiaries, at para ma-eliminate ang fraudulent claims. Kaya kung hindi pa kayo nag-submit ng updated documents, pumunta na kayo sa nearest SSS o GSIS branch o gawin nyo online kung kaya ninyo. Huwag ninyong antayin ang last minute dahil pag na-miss ninyo ang deadline, mahirap ang proseso ng pagbabalik ng pensyon. Panglima, ang issue ng dependents. Kapag may mga dependents kayong nakadeclare sa pension records ninyo, tulad ng legal spouse or mga minor children, kailangan ninyong i-update ang SSS o GSIS kung may changes. Halimbawa, kung yung dependent child ninyo ay nag-18 years old na, nag-asawa na, o namatay, kailangan ninyong i-report yon. Kung hindi, tuloy pa rin ang pagbabayad ng dependent's pension sa inyo at pag na-discover ng SSS na may overpayment, deductin nila yon sa future pension ninyo. Ang ibang pensioners, ayaw nilang mag-report ng changes kasi ayaw nilang mabawasan ng kita pero yan ay violation ng rules. Kaya laging i-update ang status ng inyong dependents para walang problema. Pang-anim, ang issue ng overseas pensioners. Kung kayo ay nakatira sa abroad, may special requirements kayong kailangan sundin. Ang A-copy para sa inyo ay mas strict. Kailangan ninyo mag-submit ng video call verification through SSS o kaya ay kumuha ng certification from Philippine Embassy or Consulate General sa bansang kinatatayuan ninyo. Kung hindi kayo makakomply, automatic na masususpend ang pension ninyo hanggang sa mag-comply kayo. Maraming OFW retirees ang nagsettle na sa ibang bansa kasama ang pamilya at minsan nililingat nila ang ACOP requirements. Kaya kung kayo ay nasa abroad, mag-set ng reminder every year para sa ACOP compliance. Ngayon, pag-usapan naman natin ang mga tips kung paano maiiwasan ang pagkawala ng pensyon at kung paano ma-maximize ang inyong retirement income. Una, laging i-check ang SSS or GSIS account ninyo online. Mag-register sa My SSS portal o sa GSIS Touch mobile app. Doon makikita ninyo ang pension schedule, ang amount ng pension, ang status ng ACOP, at ang mga notifications from SSS or GSIS. Kung may problema or discrepancy, agad ninyong maa-address. Maraming seniors ang hindi tech-savvy, pero kung kaya ninyo o kaya ng inyong anak o apo na tumulong, sobrang helpful nito. Pangalawa, mag-maintain ng organized file ng lahat ng inyong documents. Yung birth certificate, marriage certificate, SSS or GSIS ID, proof of address, bank account details, at lahat ng receipts at communications with SSS o GSIS, i-file ninyo ng maayos. Pag may kailangan kayong ipakita, mabilis lang. Maraming seniors ang nawawala ng dokumento, kaya kailangan ng kopya, at kung pwede, iscan ninyo
at isave sa computer o sa cloud. Pangatlo, kung may tanong kayo o may problema sa pensyon, huwag kayong mahiyang pumunta sa SSS o GSIS branch o tumawag sa hotline. Ang SSS hotline ay 1455 at ang email ay use.gov.ph. Ang GSIS naman ay may sariling hotline at website. Minsan ang haba ng pila sa branches, pero mas mabuti nang sigurado kayong may tamang information. At huwag kayong makikinig sa mga chismis o sa mga third-party fixers na nag-aalok ng tulong. Maraming scammers ngayon na nag-take advantage sa mga seniors. Direkta lang kayo sa SSSS o GSIS. Pang-apat, kung ikaw ay qualified para sa both SSS and GSIS pension dahil nag-work ka sa both private at government sectors, make sure na nag-comply ka sa lahat ng requirements para sa both. Ang common mistake ay pag nag-transfer ka from SSS to GSIS, nag-refund ka ng SSS contributions mo. Pag ginawa mo yan, nawala na ang eligibility mo sa SSS pension. Kaya huwag kang mag-refund. I-maintain mo ang both contributions mo hanggang sa mag-retire ka para makakuha ka ng both pensions. Maraming Pilipino ang hindi alam ito, kaya nawawalan sila ng potential income. Basta ang rule, separate ang work periods mo sa private at government at no overlapping contributions. Pag ganun, pwede kang makakuha ng both. Panglima, ang 13th month pension. Alam ninyo ba na every December may 13th month pension ang SSS at GSIS retirees? Ito ay equivalent sa 1 month ng regular pension ninyo. Halimbawa, kung ang monthly pension ninyo ay 7,500 pesos, ang 13th month pension ninyo ay 7,500 din. Ito ay automatic, walang application, basta active pensioner kayo. Kaya i-expect ninyo ito tuwing December at gamitin nyo ito para sa Christmas expenses, para sa gamot, or i-save ninyo for emergencies. Ang 13th month pension ay tax-exempt din, walang kaltas. Pang-anim, ang senior citizen discounts. Alam ninyo ba na bukod sa pension, may entitled din kayo sa 20% discount sa restaurants, drugstores, transportation, at iba pang establishments? At kung hindi kayo na-avail ng discount, pwede kayong humingi ng tax deduction. Kaya laging dalhin ninyo ang senior citizen ID ninyo at huwag kayong mahiyang magtanong ng discount. Ito ay karapatan ninyo under the Expanded Senior Citizens Act of 2010. Maraming seniors ang hindi nag-a-avail kasi nahihiya or hindi alam, pero malaking tulong ito sa budget. Ngayon, pag-usapan naman natin ang pension amounts at payout schedules. Ang SSS pension ay depende sa number of contributions ninyo, credited years of service, at average monthly salary credit. Ang minimum pension ay 1,200 pesos kung may at least 10 years of service at 2,400 pesos kung may at least 20 years. Pero ang average pension ngayon ay nasa 5,000 to 10,000 pesos per month, depende sa kontribusyon ninyo noong nagtatrabaho pa kayo. Ang GSIS pension naman ay mas mataas usually dahil mas mataas ang government salaries, kaya ang range ay 10,000 to 20,000 pesos or more per month. Ang payout schedule ng SSS ay based sa penultimate digit ng SSS number ninyo, ibig sabihin ang second to the last number. Halimbawa, kung ang SSS number ninyo ay ending in 7, may specific date kayo na makakakuha ng pension every month. Ang GSIS naman ay every 8th of the month ang payout, o kaya last working day before the 8th kung weekend o holiday ang 8th. Kaya i-check ninyo kung kailan ang pension payout date ninyo para ma-plan ninyo ang budget. Ang isa pang important tip, kung may emergency o may malaking gastos kayong kailangan, pwede kayong mag-apply ng SSS pension loan. Ito ay available sa qualified pensioners and ang amount ay depende sa pension amount ninyo at sa credit standing ninyo. Pero mag-ingat din kayo sa loans dahil ang repayment ay deductin sa monthly pension ninyo. Kaya bago kayo mag-apply, siguraduhin ninyong kaya ninyong bayaran at talaga ninyong kailangan. At lastly, ang estate planning. Alam ninyo ba na pag namatay ang pensioner, ang primary beneficiaries ay entitled sa survivor's pension? Ito ay continuation ng monthly pension para sa legal spouse at dependent children.
Pero kailangan ninyong i-update ang beneficiary records ninyo sa SSS o GSIS para walang problema pagdating ng panahon. Maraming pamilya ang nag-aaway-away pagkatapos mamatay ang pensioner dahil hindi clear ang beneficiary designation. Kaya habang buhay pa kayo, ayusin ninyo ito. At i-inform ninyo ang pamilya ninyo kung nasaan ang lahat ng documents, kung ano ang proseso, at kung sino ang dapat mag-handle ng survivor's benefit claim. Sa madaling salita, mga kababayan, ang pension ninyo ay secured benefit, pero may mga responsibilidad din kayo. Kailangan ninyong mag-comply sa requirements, i-update ang information, at laging maging aware sa mga changes sa batas at sa policies ng SSS at GSIS. Huwag ninyong balewalain ang mga notification. Huwag ninyong antayin na masuspend bago kayo kumilos. At laging magtanong kung may hindi kayo maintindihan. Ang gobyerno ay nandyan para tulungan kayo, pero kailangan din ninyong tumulong sa sarili ninyo by being responsible at informed. Ang pensyon na yan ay resulta ng ilang dekada ninyong pagtrabaho, kaya bantayan ninyo ito ng mabuti. At kung may kakilala kayong senior na hindi aware sa mga information na to, i-share ninyo ang video na to para mas maraming tao ang makakaalam at makakaiwas sa problema. Salamat sa pakikinig at sana nakatulong ang information na binigay ko. Ingat palagi at enjoy your retirement with peace of mind.